Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnuway ng may utak, kailangan. Kasi legit half Filipino siya eh. Diba? Hindi siya 1/4, 1/8 or 1/16 Filipino. Clueless siya. 34 years old na siya. Clueless pa rin siya sa kung ano ba yung kalahati ng pagkatao niya. Nagpapagong panahon. Her body of work. High School Musical pa rin. Diba? Ang maiisip mo, any noteworthy movies. 21st Century Filipino Pride, awarding of the Philippine Global Ambassador for Tourism. Akala mo, Princess of England yung bumisita. Problematic yung pagpapalaki sa kanya ng nanay niya. Yung ID mo, yung nanay mo eh. Alam mo lang sa Pilipinas, kumakain kami ng kanin doon. Huwag na lang. Kayo na po kaya magpalaki kay Vanessa. But give them that Filipino option. How she was raised is not her fault. Because being a Filipino is more than just visiting Palawan and eating chicken adobo. You are blessed to be a Filipino. Part 2 ng discussion natin kay Vanessa Hudgens at sa kanyang pamilya, ang pamilya Hudgens. Okay, yun pa rin ang topic natin. So, Attorney, akala ko ba tagapagtanggol kayo ng kababaihan? Oo nga. Bakit po inaaway niyo si Vanessa? Manila ha, ang aking mug ngayon, Starbucks mug. Hindi naman inaaway para legal, so baka naman... Actually, nakakaawa yung tao. Kaya nga, meron tayong episode para sa kanya. Kasi legit, half Filipino siya eh. Diba? Hindi siya 1/4, 1/8 or 1/16 Filipino. Kundi kalahati. Kalahati ng pagkatao niya. So, pero, clueless siya. 34 years old na siya. Clueless pa rin siya sa kung ano ba yung kalahati ng pagkatao niya. Which is yung pagka-Filipino. That means, she doesn't fully understand who she is. And worse, she doesn't really know her mother. Kasi ano ba yung nanay niya? Describe her mother. Filipina. Tapos wala siyang alam tungkol sa Filipino, Pilipinas, di ba? Anyway, kaya nga this episode, enumerate natin yung mga excess baggage na binitbit niya, yung mga cruise na dala-dala niya na hindi naman talaga sa kanya, no, na naiwasan sana. No? Saan galing yung mga bagahe na yun? Galing sa nanay niya, yung doon sa nag-imbita sa kanya, yung sa klase ng project na binigay sa kanya. Tayo mga Filipino na nagtatanong, kasama tayo doon sa bagahe. Dapat po dalawang check-in baggage lang po na 50 pounds each, tsaka isang hand carry. Nagbiyahe ka palagi. Apa. Dalawang check-in luggage. Isang hand carry. Ano pa? Pwede rin po isa pambag. Alam na Pinoy na pwedeng extra bag eh. Yung backpack as a personal bag. Max lahat yung yung weight. Okay. So, it's very unfortunate. Kung mapapansin nyo, yung Instagram ni Vanessa, restricted yung comments doon sa Philippine post niya. Mga 7 yata yung post niya eh. Kasi nga, pinutaktik ng bashers. And it's unfortunate na we were supposed to celebrate her homecoming after waiting for so long. Napansinin niya ang Pilipinas, tapos ganun yung nangyari. Hindi nga po ako makapag-comment, attorney. Kawawa naman kasi she wasn't supposed to be bashed and trolled just for visiting the Philippines. We are known for hospitality pa naman, di ba? Tapos, dapat po, bisita be my guest, sabi po ng Pangulo. ganun yung nangyari. Parang inaway. Kaya lang may mga mali nga sa pagpasok niya. And it's not entirely her fault. Yung pagtataas ng kilay ng mga Pilipino din naman, is not without basis. May karapatan din sila. Kaya lang, yung sanhi ng pagtaas ng kilay ninyo, madaming pangyayari na kapag pinagsama-sama mo,
maiintindihan mo kung bakit. Separately, it's not a problem. Pero put together, lahat ng bagahe na yon, it is not just bad politics na galit ka lang kay Bongbong Marcos, kaya galit ka na dahil inimbita nila si Vanessa. No? More than that, reflection ito ng makabagong pulso ng Filipino. Nagbabago ang Pinoy. Attorney, ma-pride na po tayo ngayon. Okay. So, isa-isay natin yung mga bagahe niya na dala-dala. Na sana hindi na lang niya nadala. At hindi naman sa kanya talaga. Number 1, nagbabagong panahon. We discussed this sa part 1 ng episode na ito. No? It's been 17 years since High School Musical. Madami ng mga international celebrities ang nagbigay ng atensyon at nagpakita ng pagmamahal nila sa Pilipinas. No? Yung appreciation ng walang bayad. Yun yung difference. At yung mga film celebrities who are proud of their Filipino roots, Eric Spoelstra, NBA coach. Dave Bautista, may bagong movie yan, di ba? Yung Guardian of Galaxies, nasa movie houses pa. Hailey Steinfeld, I think Grammy nominated, if not an awardee. I'm not sure. They are proud, madami pa iba. They are proud of their Filipino roots habang sikat pa sila, no? Compared to Vanessa, nasa late stage na siya. Pangalawang bagahe, her body of work. After 17 years since di ba, the first episode ng High School Musical, kapapanganak pa lang ng anak ko yun, ng panganay ko. 17 years, 2006. No? If you say the name Vanessa Hudgens today, anong maiaalala mong proyekto niya, ginawa niya? High School Musical po. High School Musical pa rin, di ba? Ang maiisip mo, any noteworthy movies, acting. Kumanta din siya, any songs na talaga nag-hit. Nag-number 1 sa Billboard. Nag-Broadway pa po siya. Nag-Broadway din siya. Do you remember any Broadway performances niya? Meron ba siyang malalaking, is she known for philanthropic acts? Any acting awards? Princess Switch po. Princess Switch. Naalala mo lang yan para legal kasi nasa Netflix pa. Sabi ko nga sa inyo para malaman nyo na she is a good actress but she is not a superb actress. Panoorin niyo yung Princess Switch, particularly yung portrayal niya ng princess with British accent. Tapos manood kayo ng The Crown. Ilang episodes lang. You'll see the difference not only in their accents but in their acting as well. Malayo. Oo. So, natural na sa mga Pilipino ang magkumpara. 17 years from High School Musical, we can now see her body of work. Now, kung 17 years ka na sa industriya and you have 0 nominations sa Oscars kasi may mga pelikula ka, sa Grammys kasi kumakanta ka, sa Tonys kasi nag-Broadway ka, di ba? Ni nomination, wala. We don't expect na manalo. Man-nominate ka lang kagaya ni Dali De Leon. Di ba? Sa Oscars. Hailey Steinfeld na-nominate rin na Best Supporting Actress noon. Manipis po yung resume niya, attorney. No? Pinoy will ask, what are you bringing to the table? High School Musical. That's 17 years ago. Baby pa po ako noon. So, we go now sa pangatlong bagahe. Madami-dami ito. Bilisan natin dahil sa Amerika, time is gold. Madaming ginagawa palagi. 21st century Filipino pride. Iba na yan. Anong taon na ngayon? It is now 2023. Ariana Grande, Dua Lipa, Beyonce, BTS, Bruno Mars. Dagdag nyo, sino ang biggest pop artist ng mundo ngayon? Taylor Swift, di ba? Nakapunta na ba siya sa Pilipinas? Yes, 2014 pa. Kung nirelease niya yung Eras concert tour ng Asia, kung ilalabas na niya at wala ang Pilipinas, will feel bad, pero not that bad kasi nakapunta na siya sa Philippines. 2014 pa, yung Red Concert, kung naaalala nyo.
Hindi na niya hinintay, tubuan siya ng mga talaba. Like Madonna din. Nung mag-concert siya sa Pilipinas, di ba? Kailan first time nag-concert ni Madonna sa Philippines? 2016. 1980s pa lang, napakasikat na niya. Parang siya yung Taylor Swift noon eh. Talagang sikat na sikat eh. Pero, kailangan maging lola muna siya bago niya tayo pansinin. But, it's different now. Sa Olympics, dati USA ang chini-cheer natin kapag Summer Olympics. Kasi, yung mga players ng Pilipinas, first round pa lang na elimination, eliminated na. Ang pinapalabas sa TV, yung yung podium competition kung saan meron ng mananalo na gold, silver, and bronze, hindi ba? Pero ngayon, we always look forward na sa Olympics kasi may gold medalist na tayo. May mga silver and bronze medalist na tayo. We look forward to the next Olympics. Kasi meron tayong mga manok na pwedeng mag-podium finish. O.J. Obiena, Carlos Yulo, Heidelin Diaz, at yung sangkaterbang mga boksingero nating magagaling. No? So, sabik na tayo sa mga international competitions. Meron na tayong golf champion, di ba? Si Yuka Sazo. Unfortunately, nag-opt siya ng Japanese citizenship. Meron naman tayong dual citizenship, so we'll see how it will work. We have a tennis princess in Alex Ayala. May NBA champion na tayo. Twice, no? Coach Eric Spoelstra. Gumagaling na po tayo, attorney. Bakit ko sinasabi lahat to? Kasi, sa pananaw ng isang Pilipino, hindi na tayo pulube sa international attention, sa attention ng ibang lahi, ng mga celebrities. Hindi na tayo nagmamakaawa, pasyalan tayo ng isang Vanessa Hudgens, no? Kung ayaw mo, wag mo, di ba? Okay lang, madami dyan. Madaming gusto pumunta dito. Madaming gustong i-recognize ang kanilang Filipino roots, no? Sana kung 1980s pa, gutom na gutom tayo sa attention. Naalala ko noon. Bumisita lang si Walkwid yan sa Pilipinas. Tuwang-tuwa na tayo. Pero, yeah. Hello po! PhilAm and foreigners now come to represent. Yung mga, hindi lang may Filipino blood, pati yung walang Filipino blood at all. They come now to the Philippines, to represent us in international competitions. Nagpapa-naturalize pa nga, di ba? Check nyo yung lineup ng Philippine Women's Soccer Team. No? Anong mga apelyido ng mga players natin? McDaniel, Long. Mejia po. Hindi Long. Hindi Long yung last name, hindi first name ang Long. Kala ko po si Long Mejia. Hayley Long. Bolden, Bonta, Egsevic, Frails, Harrison, Barker, puro foreign sounding names. Iba na ang Pilipinas ngayon. Filipino Pride 2023. Foreigners, they come here. PhilAms, they come here. Voluntarily. Pang-apat na bagahe. Sabi sa inyo, madami to eh. Yung project na binigay sa kanya, problematic yun. Yung she is here because she wants to discover her Filipino roots daw. Sana sinabi na lang, I'm going to do a documentary here. Period. May drama pa na Filipino roots daw eh. She wants to discover. Unang-una, you could have done that in the US. No? You can do that at home. Kasi Pilipino yung nanay mo eh. Sana kung lumaki ka sa lola mo at lolo mo na pareho Amerikano, na ni-raise ka as an American, wala kang mapagtanungan. No? Yung nanay mo, Pinoy na Pinoy eh. Mas mukhang Pilipino pa sa akin eh. Wala pong duda, Pilipinong Pilipino. Discovering your roots, it starts at home. You can do that at home. Para naman pagpunta mo dito, hindi ka zero. Dito sa doon sa Pilipinas, di ba? Hindi ka zero. You could have done that at home. You could have done your homework. You could have done that in your state, California. Pangalawa, may bayad pa. Pangatlo, why only now? Di ba? 34 years old ka na. Pupunta ka doon, natural, sisiramunan ka namin. Pang-apat, bakit kailangan merong project na documentary to boost her career? So, Filipinos are wondering kung Filipino for convenience lang ba si Vanessa?
No? Ano ibig sabihin nun? Yung Pinoy ka lang kapag may mapapala ka. Pero pag napagkamalang kang Latina, para maging fan mo yung mga Hispanic, okay lang sa'yo. Di ba? Hindi mo sila i-correct. Anyway, discovering your roots is a personal journey. You can gauge someone's sincerity if she does it without seeking attention and asking for payment. Di ba? You are doing something personal, no? Even spiritual, for yourself, for your own growth, for your future family. Tapos, Filipinos must pay for this self-discovery journey of yours, di ba? Sinong maniniwala? When you want to discover your roots, you do it for free. And you go to the country willingly. Ako, Pinoy, ikaw, na nanonood, Pinoy ka, I'm assuming, alam mo kung gaano kaganda ang Pilipinas, di ba? Madaming kurakot, pero the Philippines, the country, is very beautiful. And isn't discovering the beauty of the Philippines a reward in itself? Kailangan mo pa ba magpabayad? Hindi na. Di ba? Kaya di mo makita yung spark sa kanya, no? If you watch her interview. Check her activities when she was in the Philippines. Akala mo Princess of England yung bumisita, di ba? Walang nakakita Very sheltered yung kanyang bisita, no? Very limited yung appearances, no? Parang ayaw madikit sa mga Pilipino. Baka nandidiri po sa amin. Isang interview, isang bisita sa Malacanang, swimming sa Palawan, tapos. She's not fun po, attorney. Gusto niyo nang makakita ng foreigner? Sino po, attorney? Blood to. Na super saya, nakapunta siya ng Pilipinas at nakilala niya mga Pilipino. Eto, panoorin niyo. Had a lot of basketball fans and a lot of basketball knowledge. I didn't think this was going to be this much. You know, now I'm retired with 4 years, so it's kind of slowed down a little bit. And to see this has meant a lot, and you know, to touch so many lives so far away. You know, I've never been here. Never been here in my life, and so many people there to still follow my career and my life is truly a blessing. Say hi, guys. Oh, nga po, no, ang saya-saya ni Kuya Dirk. See? Hindi normal na basketball player yan. Ha? Hindi yan na player na ice tubig lang yung pinaglalaban. NBA champion 2011. No? NBA most valuable player champion siya 2011. No? Dallas Mavericks. NBA MVP, most valuable player, 2007. American-German yan, si Dirk Nowitzki. Sa mga hindi mahilig sa basketball. So may bayad naman pala yung pagpunta ni Vanessa. Ang question, bakit hindi nilang kumuha ng iba? No? Sana kung libre. Sana kung from the bottom of her heart, I'm a Filipino, I want to help promote the Philippines. For free. Di tatanggapin natin kasi beggars can't be choosy. Baka salamat tayo. Pero kung may bayad, natural, Pinoy will ask questions. Wala na bang mas iba na mas deserving? Yung bang mas relevant na celebrity? Total, we're going to pay. Wala ba yung mas proud maging Pilipino siya? Coach Eric Spoelstra, pag pinapanood mo yung interview niya about Asians, yan ang proud Phil-Am, si Coach Spo. Did you even hear Vanessa voluntarily talk about her Filipino roots? Model Phil-Am nga yan, si Coach Spo. No? Kasi he is fighting for more Filipino representation among the professional coaches in the NBA. Kasi nga puro, di ba? Puro Amerikano. You know? Kasi Coach po, he inspires every Filipino to be like him. No? To give Filipino and Asians hope that if he could do it, no, two-time NBA champion, no, they can do it too. Kaya mo rin dahil Pilipino siya. Nagawa niya yun. Kaya mo din kasi Filipino ka. Yan ang gusto mong mag-promote sa ibang bansa ng Pilipino at Pilipinas. Hindi yung parang nandidiri sa Pilipino. Diba? For so long, masaya na si Vanessa na mapagkamalan na Latina para makuha niya yung Hispanic
no, fan base. Hindi niya po kinokorek na Filipino po siya, hindi Hispanic. Panglimang bagahe. Sabi na inyo, madami. Oh, the award. The awarding of the Philippine Global Ambassador for Tourism. That's too premature. Politics aside. Oh, walang pink. Walang red. Dude, hindi mo nga alam kung babalik pa yan kapag wala nang bayad. Diba? Inantay muna sana natin yung resulta ng trabaho niya na binayaran natin. Sa second visit, sana, doon bigyan ng karangalan na ganyan. Kung bumalik pa, panoorin ninyo. I'll put it hypothetical. If you were given a chance to get married in this country, would you? I mean, if it was just me and my fiance eloping, yes, but we're not. So I don't know. There's. Anything wrong with her answer? Wala kayo nakita? Parang wala naman po ako makitang mali. Paano mo gagawing ambassador yan kung ganyan tingin sa Pilipinas? Diba? Hindi tayo pang wedding. Pangtanan lang tayo. Hindi kayo nasaktan? Ngayon sinabi niyo po, medyo nasaktan na po ako. Ang dami po pala. Kapag tanan, pwede na sa Victoria Port. Sa Anito Inn. Hindi siya impress sa Pilipinas at mga Pilipino na it is worth to have a wedding here. So you can't help Filipinos compare her to other homegrown celebrities, di ba? Film celebrities and even foreigners, foreign celebrities who did so much to promote the country for free. Tapos wala nang drama-drama na they want to discover their roots. They just promoted the Philippines, period. Pang-anim na bagahe. Politics. Hindi maiiwasan Problematic yung company na kumuha sa kanya. Kasi, cabinet member si Mr. Paul Soriano. Tanong dyan, di ba? Kung iba yung kumuha, halimbawa ABS-CBN, yung gumawa ng proyekto na documentary, makakatungtong kaya si Vanessa sa Malacanang at i-appoint na ambassadress for Philippine tourism. O dahil cabinet member lang kasi si Mr. Paul Soriano, kaya ganon. Kaya yung ibang Pinoy, they think if not for politics, you wouldn't be given such an honor. Di ba? Sabi nga, nag-swimming lang meron ng title. Pinatawag na ba si Miss Dali de Leon sa Malacanang for her achievement, being nominated. Homegrown. Pang-pitong bagahe. Problematic yung pagpapalaki sa kanya ng nanay niya. And it was exposed and scrutinized because they visited the Philippines when they saw it was beneficial to them. Kasi may project at may kita. At kita ng tao yun, ng Filipino. Diba? Kita yung ulterior motive. Nilabasan mo pa ng Filipino card yung mga Pinoy, di ba? Yung ID mo, yung nanay mo So, Filipinos, they had to ask questions. That's fair. That's fair. So, alam nyo anong tawag sa mga kagaya ng pamilya Hutchins? Dito sa Amerika? Closet Filipinos. Di ba? Walang maalala si Vanessa na Phil-Am experience. Walang TV patrol sa bahay, walang maalalang Pinoy party na napuntahan, walang pagkain na Pinoy sa bahay, walang lolo o lola na bumibisita na Pilipino. Maintindihan ko if she was born and raised in Middle America. Mga bandang Nebraska, di ba? Or Iowa, nasa gitna. Walang masyadong Pilipino doon. Sa California, pinanganak tsaka pinalaki. Hanggang ngayon, nasa California yata sila nakatira, di ba? Ang dami pong Pilipino sa California. At alam niyo, parang Pilipinas dyan sa dami ng Pilipino. Filipino culture is so alive in the West Coast, particularly in the state of California. It is so easy to expose your Phil-Am kid to Filipino culture if you want to, kung gusto mo. Di ba? Pinatikim mo man lang sana ng Jollibee
Kahit take out lang, di ba? Di may makakwento siya. Oh, my mother would order Jollibee. And she would always eat that. Pinoy. So, the only logical explanation why Vanessa grew up with zero knowledge about Filipino culture is, anong conclusion? Her mother. They are closet Filipinos, di ba? Si Anthony Bourdain po nakatikim na po ng Jollibee na una pa sa kanila. Sila po kanin lang alam nila kainin. Yun nga. Kung ang alam mo lang sa Pilipinas, kumakain kami ng kanin doon, wag na lang. It's kind of insulting. Mema lang, di ba? Ipagmamalaki mo na Pilipino ka, pero ang alam mo lang na pagkain natin, kanin at pansit. Pumunta ka lang sa Panda Express You don't have to go to the Philippines. Panda Express. Meron yan. White rice and chow mein. Ang tawag namin dyan sa Panda Express. Masarap po yan with orange chicken and Beijing beef, attorney. Correct. So, tapos sinama po pa yung mami mo as prop sa Pilipinas para may proof ka na Pilipino. Kasi makita lang yung mami mo, di ba? Walang magdududa. Magdadalawang isip na hindi Pilipino yung nanay. Mukha pong tendera sa palengke. Again, it's 2023. We need more than how your mom looks to make us comfortable calling you a Filipino. Kailangan ng konting kembot. Di nga narinig magsalita ng Tagalog ibang dialect ang mami mo, di ba? Spoken in dollar po. Yung interview ni Boy Abunda, sa kanya, did anything Filipino come out of her mouth? Other than, sabi niya, I'm pescatarian, but she tried adobo daw in Palawan. Again, I will always emphasize the year. 2023 na po. You cannot impress Filipinos anymore by just name-dropping adobo and nothing else. Meron ng sisig, Jollibee, merong Heidelin Diaz, merong Manny Pacquiao, merong Coach Eric Spoelstra, meron tayong mangga, dried mangoes. Tell me something about the Philippines and the Filipinos other than adobo, please. Kasi parang mema lang yan mema yan. Hindi lang sa Pilipino, pati sa ibang lahi, no? Kapag may namit kang Meksikano, mema ka lang, di ba? Sabihin mo, I love tacos. Dude, ang dami niya sa Taco Bell. Tell me something more, no? May makita kang Vietnamese, I love pho soup. May makita kang Hapon, I love sushi. Di ba? Tas Pinoy, adobo. Bordering racism na yung ginagawa mo. Wag na lang. Sana konting effort. If you really want to win the hearts of your fellow Filipinos. Si Zac Efron, di ba? Binidyo pa niya. He tried balut and he liked it. But obviously, you can see that she was not interested in doing that, in impressing her fellow Filipinos. Attorney! Diba? Yes. Mas marunong pa po kayo. Kanino? Sa nanay niya, kayo na po kaya magpalaki kay Vanessa. Hindi naman sa ganun. Kanya-kanya naman talaga tayo ng pagpapalaki. Kahit ako, ayoko yung pakialaman niyo yung pagpapalaki ko sa anak ko. Ikaw talaga. Wala naman talaga tayong paki. Di ba? Paano niya palakihin? Kaya lang, ang nangyari, pumunta siya sa Pilipinas. No? Tapos, ang ano pa nila, drama nila is, they want to discover her daughter's Filipino roots. Dumayo ka sa atin sa Philippines So, pwede ka namin tanungin. Hindi pwede? Pwede po, attorney. Pwede po. Kasi Filipino, masaya na sila na hindi na pinapansin ni Vanessa yung Philippines, di ba? Okay na. Wala naman. Tapos na yung High School Musical, di dyan ka na lang. Bigla kang pumunta. Biglang magtatanong yung mga Filipino. Sermon time. Ikaw. Dahil tinanong mo ko na bakit ako nakikialam. Sorry po, attorney. Sorry po. Kayong mga magulang ng mga PhilAm, you don't have to force your children to embrace their Filipino roots. No? Kung ayaw nila, ano magagawa mo? But give them that Filipino option. No? Introduce them to Filipino culture. What they will do with it when they are adults, no? That is up to them. Like ako, we expose our kids to Filipino culture. We traveled several times already, no?
to the Philippines, pag pwede yung schedule, tsaka pwede yung budget, no? So they can see what it is like. So they will know who their parents are. Makilala nila kung sino kami. Kasi Filipino is a big part of me. Hindi mo ko makikilala kung hindi ko sasabihin na Filipino ko. Sa bahay, we speak English in Tagalog. At yung misis ko lagi nanonood ng TV Patrol, ng Showbiz, something yung kay Ogie Diaz. Showbiz update po, attorney. Chismis, diba? Now, my eldest is now 17. Kasi tandaan niya yung High School Musical. Sabi niya, she likes the Philippines, but she can't imagine herself living there because all her friends are here. No? Nandito yung buhay niya. So, sabi ko, okay, that's not a problem. Yung bunso ko naman, opposite, she enjoys the Philippines so much. Nagbakasyon lang sila ng nanay niya nung last month. 2 weeks sila dun. Gusto na uli bumalik. When your kids become adults, will they return to the Philippines to live there? Probably not. Kasi dito sila lumaki. Nandito yung buhay nila. But as a Filipino parent, give them the chance to know you na kanilang magulang. To discover their roots while growing up. Hindi yung pag 34 na, yung bata. That is all that is asked of you as a Filipino parent. May utang na loob ka naman sa Pilipinas, di ba? Oo, yeah, utang na loob ni Ogie Diaz at Liza Soberano. Pero wala kang utang na loob. Closing na tayo at marami pa akong gagawin. It is unfortunate she had to limit the comments on her IG. It is unfortunate that when you read comments about her Philippine post, mga picture sa Philippines, ang daming nagbabash sa kanya. Nagsasabing ano yun, tama ka na, bakla. Naging bakla pa siya ngayon. Diba? Correct me if I'm wrong, akla is bakla. No? Modern term ng bakla, ginawa na lang akla. Anyway, this is not her fault. We did enumerate already the excess baggage she carried coming to the Philippines. All this bashing, trolling, hating happened because of those baggage. No? Unfortunately, pinalaki din siyang Amerikano talaga, na namuhay silang Amerikano with zero Filipino influence, umabot ng 34 years old, walang alam sa Filipino at Pilipinas. Then it is safe to say, Vanessa is an American with Filipino blood and not a Filipino who was born and raised in the States. Now, pwede ka rin naman maging Filipino sa isip, sa salita, at sa gawa, which unfortunately, Vanessa is not. Diba? Blame her mom, sinasabi ko sa inyo. May mga foreigners na mas Filipino pa sa mga Filipino. Mas mahal pa nila ang Pilipinas kesa sa mga totoong Filipino. Tama? O, yung mga ganyan, we adopt them and treat them as one of us. Again, huwag kayo magalit o mainis kay Vanessa, bagkus maawa kayo sa kanya. No, her mom did not give her the Filipino option to grow up na alam niya kung ano yung Filipino part niya. Unlike you, unlike me. Now, being raised by a 100% Filipino mother and not having a clue about the Philippines is not just sad, it's tragic. How she was raised is not her fault, no? No one is stopping Vanessa if she wants to discover her Filipino roots. I-encourage nga natin, no? As fellow Filipinos, we should support any Phil-Am who wants to do this. We just hope, number one, she is sincere, no? And number two, we hope she will like whatever she discovers in her journey. Kasi because being a Filipino is more than just visiting Palawan and eating chicken adobo. Tama po. For every privilege given to you as a Filipino, there is a corresponding duty that you have to perform. Diba? And we only wish Vanessa Hudgens all the best. I hope next time when you return to the Philippines to continue this journey of self-discovery, I hope you do it privately, without cameras rolling, and preferably, no, without pay. Without any ulterior motive other than just discovering your Filipino roots. I hope you realize, hindi lang kay Vanessa, sa mga Phil-Am na kabataan who's watching right now, I hope you realize not everyone can be a Filipino. It is a gift. You are blessed to be a Filipino. And I hope you guys realize the awesomeness of belonging to this race. It is not perfect.
but it's so good. No, believe me, I've been Filipino since I was born. Madaming pangit, pero that's how it is. Lahat naman ng lahi, ganyan. Lahat ng bansa, ganyan, di ba? You don't have to dive immediately in Palawan waters, no? Oh. Your journey can start at home. Ask your mom to cook more Filipino food. Ask her to speak in Filipino dialects. Ask her to introduce you to some Filipino friends and relatives. Open old albums na dala pa nila from the Philippines. Let your mom tell you, mom or dad, tell you stories about the Philippines. You don't need a documentary to discover your roots. Kaya ang daming tanong kay Vanessa eh. No? Finally, I hope it doesn't take you another 34 years for you to visit our country again. The Philippines is open to all Filipinos, no, who want to experience the country. Sana dumating ang panahon na hindi ka nadayuhan sa sarili mong bayan. And don't let this minor setback define your journey. Ganun lang. Siyempre, yung mga Filipino nagtanong lang. It's not too late to discover and embrace the Filipino in you. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, ang ating paglalagay ng saysay sa mga issue na wala namang saysay, I would like to politely request you po to click the subscribe button, like and share niyo na rin po kung gusto niyong madaming makarinig ng ating mga diskusyon. Hindi lang chismis, kundi tungkol sa pagiging Filipino. Next episode! Tuloy natin yung kay Liza Soberano. Dahil marami na namang ganap. Ayaw tumigil ng mga bashers. Till next cup of coffee, antayin niyo po ang pagtawag ko sa inyo ng Tara Kape! Yan, pwede naman. Maglaba, magluto. Gawin yung trabaho. Tara Kape!